Hello, good afternoon everyone. Mega live shoutout. Time check. Ayan, 2 o'clock in the afternoon. Nandito pa tayo ngayon sa Cavite, sa Summer Homes Block 6 Lot 43, Summer Homes. Ayan, nandito po tayo. May interviewin pa lang po ako mga loads. Isang kaibigan ko dito sa Tracy Martire. Siyempre, ito po ay nagkakaroon po rin. Siyempre, noong mga nakaraan, mayroon po siya problem. Tatanungin nga natin kung ano ang nangyari sa kanyang mga problema. Baka may pwede siya natin itatanong ko sa kanya, pero pwede rin natin siya matulungan kung may tutulong tayo. Pero, unang-una, alam naman natin, kayang caring niya yan kasi siyempre, saray na yan. Mas siya, ahid ang edad niya sa akin, syempre. Ay, tatanungin natin. Ang pangalan natin ng kaibigan natin dito ay si Bella. Bella. Ayan, Bella. Kumusta? Oh, ayos lang. Ayos lang. Mga nakaraan araw, napapansin ko nagkaroon ka ng problem. Anong problema sa buhay? Hindi naman siguro buhay, sa love life. Ayan. Ano masasabi mo sa mga naranasan mo nakaraan araw? Sa Love life mo? Sa love life. Yes, sa love life. Love life. Love life muna. Sa Love life. aking boyfriend. Yeah. Ang aking boyfriend ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Hindi siya nag-chat sa akin ng 7 days. Hindi ko alam kung bakit. Yeah. Tatlong araw nakalipas ng pangako mo sa akin na pupunta dito sa Pilipinas, kaso hindi na nga siya nagparamdam. Tapos nagparamdam siya 2 araw. After nung April 15, 17 nagparamdam siya. Nagsabi siya, sorry kasi hindi natuloy kasi may problema daw siya sa kanyang business. Ayan. Pero Okay. Continue. Naging okay naman na ang pag-uusap namin. Another chance na naman po dahil mahal ko siya. Binigyan ko na naman siya ng tiwala. Sabi niya, pupunta naman daw siya sa July 17. Oh, yan. Sa palagay mo, in the second chance na ibinigay mo sa kanya, sa palagay mo is tutuparin ba niya? Sa palagay mo lang ha, yung para sa iyo ay tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa iyo. Oo naman, nararamdaman ko naman na totoo. Kasi, matagal ko na rin siyang boyfriend. Nagtakbuhan na kami. Lagi kami nag-uusap. Nararamdaman ko rin. Kaya lang, may mga time lang talaga na pagod din sa trabaho. Hindi na rin siya nakapag-an sa akin reply. Minsan, matutulog na kaagad. Ay, pero kasama kasi, nakikipag-usap sa akin. Ibig sabihin pa, nandoon pa rin ang tiwala mo sa kanya na ibinibigay mo ngayon. Nandoon pa rin, buong pa rin ba ang tiwala mo sa kanya? Or nabawasan na? May konting pagbibigay pa rin, pero pilit pa rin yung pinakaunawa sa akin na hindi ko lang naman daw siyang babae, hindi ako lang daw. Sa palagay mo, ramdam mo ba talaga na wala talaga siyang ibang girly, ganon? Wala naman. Yun ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko sa ngayon, wala. Wala na sila nung yung binarinto ng kapitbahay. Ay, inamin naman niya na nagkaroon ng ganon, sistema. Kachat lang daw niya, pero hindi daw niya talaga, ako lang daw talaga mahal niya. Pero hindi talaga siya, nakachat lang niya. Kachat lang Hindi daw sila niya. nag-mate. Hindi. Sa palagay mo, yung mga sinasabi niya, may katotohanan naman. Meron naman katotohanan. Ano ang prueba para masabi mo sa akin na yun ay katotohanan sa lahat ng mga sinasabi niya? Na hindi natuloy? Oo. Siya, alam kong nasa bahay siya. Nasa bahay niya. Nasa bahay nila. Nasa Turkey talaga siya. Nasa Turkey, hindi talaga siya pumunta ng Pilipinas. Pinatotohanan niya yun. Inikot niya lahat ang camera sa loob ng bahay na andun siya. Bukod dyan, wala ba ibang prueba? Kagaya ng halimbawa, for example, yung kanyang passport. Kasi sa passport... Sa passport, wala pa siyang passport kasi, may passport siya pero hindi niya pinakita sa akin. Yung inquire lang. Pero sabi pa naman siya nung sa akin na bago siya umalis ng Turkey, papuntang Pilipinas, i-update niya ako. Kaso lang hindi nga siya nag-update gawa na hindi siya natuloy.